natutuwa ka kapag ganyan yung kwento. Nabuhayan ako ng dugo. Napasayo nga ako sa likod mo. Oo nga Gusto, grabe, ha? Yung ganyan po yung mga gustong kwento ni Jim. Gusto yun, Yung mahahalan. Alam mo, ito yung mga, dito tayo eksperto, partner. Hindi ko pa nga kasi syempre morning, maaaring may nakikinig sa atin kaya hindi pa tayo masyadong detalyado. Oo. Pero in Dumating essence, yan na yung problema natin. Akala ko sasabihin mo yan yung hinihintay mo na problema. Ayan. Okay, ito na yun. Oo. Hi po, good morning sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Okay, oras muna natin, partner, 8:16 in the morning. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At syempre naman, pwede kayo mag-react ha, kung ano man yan, violent reaction man yan, chemical reaction, kung ano man reaction yan. Oo, lahat. 0945 367 87 92. Ayan, hihintayin po namin ang inyong mga reaction sa ating text line o kung meron ka namang Wi-Fi. Hey, Meron kang Wi-Fi? Hindi ko na inisip yung partner. Wi-Fi. May kadikit siya, si Wipi, kapatid ni Nian. Nino? Pag mamaya ka sasabihin. Mamaya ko sasabihin. Ano, i-message niyo po kami o kaya puntahan niyo kami sa live. Hanapin niyo po yung aming, live namin. At, tapos, Energy FM 1067. correct. Maya-maya. At yung mga namin, ang aga, may mga nagko-komento. Diyan kayo active, ha? Yan, Sige, ha? Pero ito pag-usapan muna natin. Mm-mm. Partner, bakit naman ganon? Alam mo, ayon sa aking pagsusuri, no? At may mga ano to, pagsusuri. partner, kasi si Barbie ay napakinggan ko naman yung kanyang hinanakit, no? Si Ken, Oh. yung kanyang jowa. Charot. Si Barbie Q, tsaka si Kenton. Hoy, charot. Hi, Hoy! Josh! Ay, hello kay Barbie rin, ha? Barbie. Ito. Alam nyo, partner, ano nga ba? Ang tanong, malaking tanong to sa mga kababaihan. Kung bakit nawawalan ng gana. Itong ating mister ninyo, ano? May mga karaniwan dahilan na wala ng gana. Wow! Parang listahan yun, ha? Naka-ready ako. Oo. Meron mga, ito, totoo to, ha? Correct nyo ako kung may mga dagdag pa kayo dyan, no, di ba? Number one, ang unang-unang iisipin kagad, matinding stress. Stressed si Sa Kuya. trabaho, ha? Pwede naman, May mga problema sa trabaho man, Yes. pera. Ay, oo. Di ba? Bayarin yung mga bills natin. Oo. Kaya minsan nawawalan tayo ng gana. Meron pang isa. Ano pa? Problemang medikal. Baka mamaya may ano na to. Ay, hindi. May high blood. Posible. Posible. Kaya hindi na nanlalaki yung puso. Yun. Ayun lang. Ito, ano nyo to? I-take notes nyo to, ha? Meron pang isa. Yung problemang pamilya. Sa pamilya, Stress sa side pa niya. din yan. Stress pa din. Yung mga ganyan. Ito pa yung pinakahuli para sa akin. Sa pagsusuri ko to, ha? Sa akin lang. Yung hindi pagligo mo. Baka hindi naliligo. Si ate. Ate, kaya gano'n. Kaya natutulog, eh. Hindi naman natin alam. Hindi natin alam. Hindi, partner, kapag medyo hindi ka aya-aya yung amoy, hindi ka makakatulog. Mayayamot ka, mabubugbot ka. Pero may ibang ganun, eh. Yun yung parang panghele. Yung panghele, yun yung parang nakakantok. Yung amoy niya, ganun. May ganun, eh. So, yun ang mga nagiging isang dahilan. Pero, ang pinagtataka ko dito, partner, so pagising kinabukasan na. So walang ganap kagabi, walang big night. Pagdating food trip, gano'n, may gana. Pagkatapos may gana siya, may food trip. Dati daw yun. Dati. Hindi, actually, ngayon nga daw, pagkatapos di makakatulog siya. Tapos pagising, parang walang nangyari. Yung katapos, katapos nun, bababa siya, makikinig ng radyo, di kaya naman manonood, tapos magpapadeliver ng pagkain. So, hindi ko masabi, pero number one siguro, yun nga, stress. Mapatrabaho man yan, pamilya. Baka meron siyang ibang iniisip. Yan. Medical. Diba? Baka may sakit na yan. Sa panonood ko ng Grey's Anatomy, meron kasing isang scene doon, partner, na kaya walang gana yung lalaki. Hindi dahil sa hindi attractive yung asawa niya. Pero dahil meron pala siyang tumor sa brain. Yun, diba? Na responsible sa arousal, responsible sa desire, ganyan. Kaya pala hindi siya na-arouse or hindi siya ginaganahan is because meron siyang tumor doon sa side na yun ng brain niya na responsible doon nga sa pagdating sa chorba. Konektado kasi yun, eh, di ba? Sa membrane natin, sa lahat. Yeah. Ugat-ugat. Yeah. Ganyan talaga. Kaya huwag niyong iisipin na sige, dagdagan na natin kasi total baka mayroong nag-react na posible, di ba may iba?
Okay na kayo. May mga malayin nyo naman. O di kaya naman, meron nga medical condition na may high blood o kung ano mataas cholesterol, kaya lagi nakakatulog. Aray. Hoy! Mataas ang mali. Mataas ang cholesterol, high blood. Yung mga hindi yung nakakatulog agad, Yes, konting kibot lang. Di ba ganun yung mataas Totoo. cholesterol, mataas yung blood pressure, ganyan. At isa pa gusto ko rin tanungin, isa pa siyang sa BPO ba to? Baka mamaya naman puyat. Oo, pwede. Diba? Baka mamaya pagdating dun Or, ano? ang ultimate is that baka may iba nang nagpapatayo sa kanya or baka may iba nang nagpapatayo? Ano to? nagpapagana sa kanya. Baldado ba siya kaya may nagtatayo sa kanya? Kanya, may miracle. Ayan. O ganyan. It's a miracle. Hindi nga partner, totoo yun Kasi kapag meron kang iba, hindi ka na attracted dun sa jowa mo o dun sa asawa mo o kung saan mang partner mo. Kapag may iba nang nagbibigay ng excitement, ng init sa'yo, pagdating mo dun sa original na partner mo, parang baliwala na. Di ba? Puro ano tayo dito sa lalaki, no? O sa babae naman, dito kay Barbie. Baka namang kay Barbie, baka wala ka namang siguro wala kumbaga kung ano yung mga ginagawa, normal lang, hindi ka na kumikilos. Minsan kasi kailangan mo rin kumilos. Kasi baka mamaya, ano lang, dependent ka na kay kuya. Oo, or tanggal suot lang. Baka ganun lang. Di ba? Kumbaga routine na lang. Oo, yun di ba? Everyday. Nakasanayan na lang. Parang di ba, magsasawa kung yun lang lagi, alam na mangyayari. Bigyan ba ng magandang laban, boy? Hoy! Mali! O di kaya naman, baka naman kasi si ate, inaaraw-araw. Ay, oo din, no? Kasi syempre, alam mo, okay pagod din. Alam mo, okay rin yung araw-araw. O hindi Healthy yan. Healthy yun, pero mawawala na yung excitement at saka yung mystery. Hindi, kung ginagawa nila sa taas, ba't ayaw nila sa labas? Mali! Try nila yun. Paminsan kailangan mong kumbaga magkaroon ka ng ng konting distansya, amigo, o di kaya naman ng konting period kung saan hindi nyo muna siya gagawin para excited kayo. Meron kayo ilo-look forward na sa, gagawin natin to sa sige. next couple of days, Hindi, bilang ikaw, Lindsay, no, bilang sa mga kababaihan, nais ko lang di malaman to, para may idea rin kami mga kalalakihan. Okay. Dapat ba sa loob ng isang linggo, ilang beses lang ba? Kung yung totoo lang para sa akin, ewan ko pero ako, mga isa... Hoy! Hindi! Mali! Mga 1 to 2 sa isang linggo. 1 to 2. Oo. Pwede naman, i-consider natin kasi... Bakit parang may kinocompute ka? Hindi, inano ko kasi dahil, di ba, Lunes, hanggang Biyernes, kung may trabaho naman sila, partner, di ba, medyo, syempre, pagod, may pinapagawa si boss. Oo. Pero ako, may kilala ako. Ano? Kahit nagtatrabaho siya, merong nagaganap eh. Hindi, nasa diskarte naman talaga yan. Pero yun nga, parang para sa akin, okay na yung 1 to 2, basta meron sa isang linggo. Anong pinakamagandang araw? Huwag natin pag-usapan yung oras anytime. Yung araw para sa'yo. Simula Lunes hanggang Linggo, ano lang ba pwede doon? Saturday, yung mula Saturday, papuntang Sunday. Yeah, pero you have all the time in the world. Yun pala, di yun, dapat yun. Baka naman kasi ito, alanganing oras. Baka minsan, nagaya, 2:00, madaling araw. Ang pasok ni Mr. nag-asikaso, 5:00. Baka nga, yun nga. So, mali yung timing. Tingnan din natin yung, sa bagay, yung oras din, no? Baka nga kasi kumbaga sinusunod-sunod niya, tapos wala nang excitement, tapos mali pa yung oras. So, talagang hindi magpa-function ng maayos si kuya. Tsaka mahirap din kasi dahil nga, mali pa kung may bibilang kang pampasigla sa kanya. May ganun eh. Uy, iba daw kasi yung effect nun. Parang nakikita mo na yung liwanag daw. Hindi. May mga simple lang, yung mga herbal partner. Huwag naman kasi tayo dun sa chemical. Extreme. Masyado extreme naman yun. Sabi kasi may ganyan daw Parang muntik niya na makita si Lord, sobrang liwanag daw ng paligid niya. Yung nakita niya bumalik siya. Ganun daw yung effect. May ibang ganun. Pero syempre, i-ano niya rin. Magpakonsulta kayo sa doktor ha. Pero sabi ko nga, baka may mga kailangan. Alam mo naman tayo. Matagal na ba sila mag-asawa, partner? Malamang... Magjowa pa lang sila, partner. Magjowa? Ay, mayroong iba. Pero ito nga, grabe naman. Napaisip ako doon. Pwede kasi. Ang daming ang possibilities, di ba? At ang iniisip nga nitong si ate mo Barbie is, baka nga mamaya, dahil nga hindi na nakakapag-function ng maayos yung kanyang partner o yung boyfriend niya, baka mamaya, hanapin niya na yun sa iba. Tapos kapag meron nagbigay ng sa kanya, ng motibo, bigla niyang sakmalin yung pagkakataon. Tapos ang dating nito is that siya pa yung may kasalanan, siya pa yung mali. Yan. Meron naman din daw siyang pangangailangan dapat kasi bilang babae. Dapat kasi parang walang pinagkaiba sa sasali ka sa
patimpalak. Oo. Halimbawa, Oo. ito si Barbie, Oo. dapat ibibigay mo yung best performance mo. Oo. Para kasi baka mamaya, gano'n lang yung ginagawa niyo, the usual. Para wag gano'n. Kasi minsan mga lalaki, naghanap kami ng extreme eh. Yung talagang, alam mo yun, kung kaya mong baliin ang lahat, babaliin mo eh. Bakit may balian? Bakit may ganyang factor? What I mean to say is flexible. Di ba? Dapat flexible ka sa lahat. Di ba? Sabi nga nila, sa sobrang, dapat may mga pananabik. Alam mo yung gano'n. Ayun nga. So, hindi nga magiging sabik kung araw-araw nyong ginagawa yun. Ay, alam mo, dapat iba-iba rin. Oo. Hindi ibig sabihin, pwedeng araw-araw. Ako, sasabihin ko sa'yo, walang problema kung araw-araw. Make sure lang na hindi magagalit yung OB nyo kasi baka mamaya. Dilama yung OB. Hindi kasi ipapacheck up ka, baka mamaya meron ng mga kinakalyo-kalyo na dyan. Alam mo, Mga ganun eh. ang layo mo na, Jim. Iniisip ko, Gulo mo. hindi kasi yung araw-araw, dapat mag-check up ka rin kung ano bang mas magandang ano. Dapat swabe. Alam mo, ganito na lang, magpa-check up na lang si guy, si boyfriend. Kasi partner, pwedeng meron ngang may dysfunction. Tulad na nag-comment dito. Sabi ni Manuelito Salud, baka may erectile dysfunction kasi may diabetes. O, pwede rin naman. Ito mga loko-loko rin. Hindi, totoo. Binigyan niyo ng sakit to siguro. Yan. Hindi, well, sige. Naintindihan ko naman sa part na yan. Oo. Marami naman kasi talaga. Well, open naman tayo sa mga Ganyang komento. No? mga Sige. ganyang komento. Pero ako naniniwala ako na kailangan mong sabihin doon sa partner mo. But thank you very much for entrusting with us yung inyong problema. At sobrang malaking sa amin to. Bagay sa amin to ni Jimbo. Ang tanong niya, ay, ito ba malaki bang problema? Malaking problema May malaking yan. problema. Hindi yan simple, ha? Oo. Kasi may rason kung bakit kasama yung pagkukulang Chorba. sa chorba Oo. kapag ikaw ay magpapa-annulment. Oo, yan. Oo, nandyan yan. Kumbaga yung pagkukulang mo doon sa part na yun ng marriage ninyo. So, malaking bagay yan. Yan ang number one na dapat yung tatandaan na hindi dapat laging, kumbaga, pahalagahan yan. Oo. Yan ang isa rin sa nagpapatagal at nagpapatibay sa isang relasyon. Oo, kasi yung intimate moment niyo Oo. together eh. Eh, syempre may touch therapy yan eh. Oo. Skin to skin, di ba? Oo, bagang sa bagang. Diba? Hoy, hindi! Ganto, Oo. doon lang ako natatakot sa sinabi niya na bilang naisip niya na, feeling ko magagawa niya eh. Yung part na baka mamaya gawin ko to with another man. Nako. Tapos magkasala pa ako. Tapos lumabas na ako pa yung may kasalanan. Oo. Ay, wag yun. Ang pangit. Nako, wag. Kasi, yan eh, pwede mo pang i-improve yan, yung sarili mo. Pwede mo pang gawing, iayos pa yan at lagyan ng konting, Kasi yan? napaka-prone yan sa temptation Oo. Yung babaeng naghahanap tapos hindi binibigay. Ano ba number niyan? Mali! Bakit mo hihingi Hindi. yung number? Ano ko siya para at least makausap ko na ganito gawin mo, ganyan. Bibigyan. Mahirap kasi sa radyo eh. Medyo hindi comfort mo lang. Oo, hindi. Bigyan mo ng one-to-one session. Kahit magkano kami closed door meeting, pwede naman yan. Pag-usapan namin. Usap lang. Paglabas yan, okay na. Tingnan mo. Oo. Hanap, usap, deal. Hindi Charot. Dandil ha. Hindi. Hindi, sa totoo lang, pag-usapan nyo yung dalawa na mag-boyfriend, you have to be honest with him. Yes. Na at kailangan niya malaman na may ganun siyang kondisyon, na may ganun na nangyayari sa kanya. Kasi baka mamaya, hindi niya alam, partner. Correct. At dapat din kay Barbie, since jowa mo naman yan, kausapin mo siya. May problema ba tayo about sa... Oo nga. Di ba, maging open ka. Total, naghihintay ka na, sabik ka rin eh. Oo. Walang masamang tanungin ang jowa. Oo, O ang lalaki na, Oo. bakit ganyan? Parang may nagbago sa pag nag-ano tayo. Open ka dapat Ako dyan. rerektahin ko Oo, yan. mas maganda yon. Kesa gawin mo pa sa iba o tanong mo sa iba. Oo. Pangit ang dating nun. Oo. O sa amin, nagtiwala ka. Maraming salamat. Maraming salamat. Yun ang magandang sasabihin namin sa'yo na kausapin mo yung jowa mo na may problema ba? May nararamdaman ka ba? Kaya hindi tumatayo yung birdie mo, ganun. Diretso naman yung... Hindi, open naman sila eh. O yun, tapos may kailangan ba akong gawin? Bakit nakakatulog ka kapag ginagawa natin yun? May kailangan ba akong gawin? Ako, ganun. feeling ko partner, stressed, may kondisyon, medical condition, or may ibang babae. Ikaw, Pangga, ito tanungin natin Ayan. sila. Kayo mga Pangga, Oo. ano ang mga komento nyo dito? Anong masasabi nyo sa ating letter sender? Tama ba na yung iniisip niya, meron pagkukulang ba sa kanya? Meron bang ibang
babae itong jowa niya. Eto, simulan natin. May Sige. nag-message na po sa atin sa text line natin, Oh. 0945 367 87 92. Ito, ang sabi dito, good morning DJ Jimbo Cute and DJ Lensay Ganda. Sa lihim ng liham, baka po kasi meron siyang dinaramdam sa health niya. Meron po kasing ganong issue sa health sa sobrang excitement. Ayan, nakakatulog. Diba? Posible din po yung one issue na meron na nga siyang iba at doon niya binubuhos lahat ng atensyon at sabik niya. Pero better na pag-usapan po ng maayos para kung anumang desisyon sa huli, meron pa ring respect sa isa't isa. Sabi ni MCR, bravo! Correct. Lagi talagang nagko-comment. Mag-comment kayo mga pangga, lalo sa mga textmate namin dyan, mga pangga. Walang ibang gagawin kundi comment, babasahin kagad namin. Ito pa ha, sabi ni Texter 2698, Sabi? baka sobrang yummy ni GF kaya ganun yung nangyari. So sobrang yummy, nakatulog? Ano yun? Hindi. Nakailan ba sila? Nakakailan daw sila dati? May sinabi ba siya? Hindi, walang sinabing. Parang meron pero nakalimutan. Di ba? ko. Dapat nakakailang rounds daw. di ba? Kapag yummy, nako. Dami. Kapag yummy, dami. Pero alam mo, malalaman mo kapag tama yung ginawa mo during during your deed. Kapag nakatulog at talagang pumlakda yung partner mo, ibig sabihin talagang, solve yun. Solve yun. Diba? Kapag nakatulog siya at talagang, alam mo yun, lupay-pay si kuya or si ate. Kasi sabi ko nga sa inyo, minsan, hindi lang kami yung gagawa ng paraan, kayo rin naman. Dapat yan pasyuri sa 4 na sulok ng kama. Ay! Mali! Ganon. Dali nyo kami ganon. Sa 4 na sulok ng kama. Oy, dali na, basahin mo na yan. Okay, ito partner, sabi nito ni Ruel, buti pa ikaw sender, yan lang problema mo. Baka nagbubuga na ng pampatulog yung anesdonia. Punta ka dito sa TOCB Pampanga. Gagamutin ka ni Michael at Paulo. Grabe! Mali! Sabi dito ni Arch Manzon, my friend, maraming posibilidad kung bakit nangyayari yun sa partner mo. Try mong ipatingin siya sa medical professional to rule out narcolepsy or low testosterone. Pag walang physiological problem, then the two of you need to have a serious heart-to-heart talk. Yan po ang sabi ni Arch, my friend Arch. Sino pa yan, partner? Sabi ni Terry Peralta, parang gusto ko ring magsulat sa lihim ng liham. Paano po? Tayo, PM nyo lang po sa amin. PM nyo lang po. Hanapin nyo po yung page ni DJ Jimbo on Facebook. O di kaya naman Lensay1067 on Facebook. Sabi po dito ni Ate Grace Lasal, good morning po sa inyong dalawa. Nakakaloka naman yung problema mo kasi kami mag-asawa after lovemaking, nakakatulog na siya. Okay lang yun sa akin. Kausapin mo siya kung masaya pa siya sa'yo para maiayos mo hanggat maaga pa. Diba? Basta marami nagko-comment naman, sabi naman ni Lolit, na tama kausapin ng maayos, wala namang masama. Direktahin mo na. At sabi din ni Lolit, listening from Japan, may FB Live pala, watching kami now. Hello po. Thank you very much. At sino pa to, partner? Si Odebeka Egeg. Egeg ka pala eh. Egeg ka. Sabi niya, hindi yun manlalamig sa isa kung walang pinag-iinitan na iba. Ayun, sinasabi ko sa inyo eh. Sabi naman ni Darwin, it's better to help him na magpakonsulta sa doktor para malaman mo kung ano yung naging problema. Yun na lang. So, hati ngayon partner hindi natin masasabi. Well, mahirap din kasi mag-komento na hindi naman natin alam ang buong story ni Barbie. True. Pero sa nakikita namin, pwede. Kondisyon, health condition niya. Ayoko naman kasi partner pag-isipan na may ginagawa siyang monkey business with another woman. Merong iba. Or pagod sa trabaho. Lahat naman dyan konektado. Malalaman natin. So, kung ano lang masasabi natin kay Barbie, ay siguro mas maganda rektahin mo na. Kausapin mo siya. Iba yung partner kausapin mo siya kung may problema ba sa'yo o kailangan ba na may mas gawin ka pa na mas na kailangan niya. May ganun O kaya partner, alam mo, minsan kailangan maghiwalay sila ng medyo matagal. Yung forced vacation na tinatawag para ma-miss nila yung isa't isa. Nako, lintik lang walang ganti. Ayun! Hindi, diba? Or, di ko alam kung magiging effective yun for both of you. Pero, it's just one of the, factors that you have to consider. Kasi baka mamaya nagkakasawaan kasi laging nagkikita, diba? Mamimiss nila isa't isa kapag talaga medyo matagal-tagal bago gawin. Kumbaga kasi kung mag-asawa na kayo, then minsan nga yung mag-asawa talaga nag-force vacation talaga. Hindi sila nagkikita. Ganyan. Ngayon, mag-boyfriend pa lang kayo. So, the more na kailangan may mystery pa din. Tsaka magtanong ako,
Ang hilig niyo pala. Oh! Di ba, may mga ganyan pala, no? Parte paano hindi magiging mahilig si ate? Hindi naman siya nahahappy every Yun time nga na ginagawa niya yun or ginagawa nila yun kasi nga nakakatulog si kuya. So, can you imagine yung pagiging malungkot ni ate? May naiintindihan ko yun. Alam mo, daig pa niya pag meron niyang dalaw. Yung init ng ulo niyan. Diba? Masakit ang puso, masakit ang ulo. Oo. Naiintindihan Masakit ang damdamin dahil... Dapat hintayin nyo rin. Dapat hintayin nyo rin. Alam mo, dapat everybody happy. Yun na lang yun. Oo. Hindi lang dapat puro lalaki masaya. Dapat din mga babae. Mag-usap kayong dalawa, malaking bagay kasi to. At valid yan, hindi yan basta-basta maliit na problema lang. Try nyo kaya gawin sa iba, sa ibang lugar. Hindi, sa ibang tao. sa ibang lugar, partner, mala nature. Di ba? Halimbawa, punta ang province. Okay sa Kubo, ganun. Para nga maiba yung setting. May ibang setting. So, okay sa may talipapa, ganyan. Oo, di ba? Oy, mag-OT na daw tayo. Ay, sorry. Alam mo, gusto ko yung mga ganito ko sabihin eh. Well, sige, Barbie, basta maayos kayo. Ay, nako. 8:35 ng umaga. Maraming salamat po sa pagtuto at pagantabay sa amin ni Jim kanina pang alas 4 ng umaga. At syempre, susunod na po si Sheena! Naku, sundan niyo po kami sa aming FB Live para naman magkatsikahan pa po tayo. Pero sa mga nasa radyo po, siglang sound trip tayo, malalang malala. Maraming salamat mga pangga. Bukas Friday na! Yes! Pero dito lang kayo ha, same time, same frequency. Tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Let's Say at DJ Jim.